Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Ngayon po ay pinagdiriwang natin ang kapistahan ng Mahal na Birheng Maria ng Lourdes. Ialay natin ang misang ito para sa kagalingan ng lahat ng mga may sakit. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mo sa amin ang lakas upang alalayan kaming mga mahihina. Ngayong ginugunita ang kalinis-linisang ina ng Diyos at kaming idinadalangin niya'y makabangon nawa sa pagkalugmok sa kasalanan. Inilulog namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Magalak ang lahat, magalak kayo dahil sa Jerusalem. Ang lahat sa inyo na may pagmamahal, wagas ang pagtingin. Kayo'y makigalak at makipagsaya, lahat kayong tumangis para sa Kanya. Tatamasahin ninyo ang kasaganaan niya, tulad ng sanggol sa dibdib ng kanyang ina. Sabi pa ng Panginoon, padadalhan kita ng walang katapusang pag-unlad. Ang kayamanan ng ibang bansa ay dadaloy sa iyon tila agos ng ilog. Ang makakatulad mo'y sanggol na buong pagmamahal na inaaruga ng kanyang ina. Aaliwin kita sa Jerusalem, tulad ng pag-aliw ng ina sa kanyang anak. Ika'y magagalak pag nakita mo ang lahat ng ito. Ikaw ay lalakas at lulusog. Sa gayon, malalaman mong akong Panginoon ang kumakalinga sa mga tumatalima sa akin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pinupuri kang lubusan ng lahat sa ating bayan. Pinupuri kang lubusan ng lahat sa ating bayan. Anak, sumasa iyo ang pagpapala ng Diyos na kataas-taasan. Higit kang pinagpala kaysa lahat ng babae sa lupa. Purihin ang Panginoon, ang Diyos na lumalang sa langit at lupa. Pinupuri kang lubusan ng lahat sa ating bayan. Ang pananalig sa Diyos na nag-udyok sa iyo ay hindi na mapaparang sa isip ng mga tao habang ginugunita nila ang kapangyarihan ng Diyos. Pinupuri kang lubusan ng lahat sa ating bayan. Magsitayo na po ang lahat.
sa daigdig ay laganap, liwanag na sumisikat, salitang buhay ng lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may mga Pariseo at ilang iskribang galing sa Jerusalem na lumapit kay Jesus. Nakita nila na ang ilan sa mga alagad na Jesus ay kumain nang hindi muna naguhugas ng kamay sa paraang naaayon sa turong minana nila. Ang mga Hudyo, lalo na ang mga Pariseo, ay hindi kumakain hanggat hindi nakapaghuhugas ng kamay ayon sa mga turong minana nila sa kanilang mga ninuno. Hindi rin sila kumakain ng anumang galing sa palengke nang hindi muna ito hinuhugasan. At marami pang ibang minanang turo ang kanilang sinusunod, tulad ng tanging paraan ng paghuhugas ng mga inuman, ng mga saro, ng mga sisidlang tanso, at mga higaan. Kaya't tinanong si Jesus ng mga Pariseo at mga iskriba, bakit hindi sumusunod ang mga alagad mo sa mga turo ng ating mga ninuno? Kumain sila nang hindi man lamang naghugas ng kamay ayon sa paraang iniutos. Sinagot sila ni Jesus, tama ang hula ni Isaías tungkol sa inyo. Mapagpaimbabaw nga kayo, gaya ng kanyang isinulat. Paggalang na handog sa akin ng bayan ko'y paimbabaw lamang, sapagkat sa bibig at hindi sa puso ito bumubukal. Pagpurit pagsambang ginagawa nila'y walang kabuluhan. Ang utos ng tao ay itinuturong utos ng may kapal. Niwawalang kabuluhan nga ninyo ang utos ng Diyos at ang sinusunod ninyo'y ang turo ng tao. Sinabi pa ni Jesus, kay husay ng paraan ninyo sa pagpapawalang bisa sa utos ng Diyos. Masunod lamang ninyo ang mga turong minana ninyo. Tulad nito, iniutos ni Moises, igalang mo ang iyong ama't ina, at ang magsalita ng masama sa kanyang ama o ina ay dapat mamatay. Ngunit itinuturo ninyo, kapag sinabi ng isang tao sa kanyang ama o ina, ang anumang maitutulong ko sa inyo ay korban, alalaong bagay inihahain ko ito sa Diyos. Hindi na ninyo siya pinahihintulutang tumulong sa kanyang ama o ina. Sa ganitong paraay, niwawalang kabuluhan ninyo ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng mga turong minana ninyo. At marami pang bagay na tulad nito ang ginagawa ninyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ngayon po ay Martes ng ika-5 linggo sa karaniwang panahon at ating pong ginugunita ang kapistahan ng mahal na Birhen, ng Lourdes, kung saan siya ay nagpakita o yung aparisyon sa batang si Bernadette Seberu at doon siya ay nagpakilala bilang Immaculate Conception. Doon nagsimula ang pagdidibosyon sa mahal na Birhen na ialay para sa kagalingan
ng mga may sakit. Kaya ito rin pong araw na ito ay World Day of the Sick. Hindi sa pinagdiriwang natin na magkasakit ang lahat, kundi ipinagdarasal natin ang lahat ng mga naghihirap o mga nagdurusa dahil sa sakit. Pero bakit nga ba nagkakasakit ang tao? Ito ba ay mula sa Diyos? Ito ba ay kagagawan ng Diyos? Kasi laging gano'n, no? Kapag nagkakasakit tayo, minsan ina-associate natin na pinaparusahan tayo ng Diyos. Naparito nga si Jesus para i-restore yung dating lakas natin. Naparito siya para ibalik, no, yung mga sinisira ng tao. Kabilang na dyan ang ating pong mga katawan. Na minsan na rin nating narinig na tayo ay mga templo ng Diyos. Pero ang templong ito ay nagiging mahina. Yung pundasyon nito nagiging mahina, kaya bumabagsak tayo. Pero bakit nga ba tayo nagkakasakit? Talaga bang dahil sa Diyos o dahil sa kapabayaan natin? Inisip ko po, bakit nagkakasakit? Bakit mayroong nagkakasakit? At pinahihintulutan ng Diyos na magkasakit kung pwedeng tayo o kaya naman pwedeng iba. Dahil dito, no, pinapalabas din na para matuto tayong kumalinga, matuto tayong mag-isip ng mas mabuti kung paano at ano ang dapat gawin. Pero tingnan mo muna, ha? Baka kasi nagkakaroon din talaga ng kapabayaan sa ating mga katawan, kapabayaan sa ating mga sarili. Ang dami nating ginagawa na hindi naman nararapat. Ang dami tayong iniisip, mga pinagkakaabalahan na hindi naman na dapat intindihin pa. Kaya nga sabi din ni Jesus, di ba? Masyado kayong nababahala sa mga alalahanin sa mundong ito. Kaya ipagdasal natin, no? Lahat ng mga kakilala natin ng mga may sakit, mga nagdurusa, mula bata hanggang matanda, no, na nakakaranas ng pagkakasakit. At dawa, matugunan din natin ang kanila pong mga pangangailangan. Mahalaga po kasi yun, no? Kaya nga, sabi ko nga kanina, bakit pinapahintulot ng Diyos na maranasan natin ito? Para palitawin din sa atin ang kabutihang loob, ang pagmamalasakit natin. Lalo na, no, sa ating ebanghelyo, meron ditong usapin tungkol sa batas, no, yung paghuhugas ng kamay. Pero mas napagtuunan ng pansin nitong mga eksperto sa batas yung paghuhugas ng kamay kaysa yung pagsunod sa utos ng Diyos na igalang mo ang iyong ama't ina. Sabi ni Jesus, ang dami niyong batas na ginagawa na mga minamana, pero yung essential, yung mahalaga ay kinakaligtaan natin at nagkakaroon ng exemption. Sabi niya, no? O kapag ang isang tao nagdala ng offering at sinabing ito ay para sa Diyos, ina-acknowledge niya, okay na yan. O para bang justifiable na, wag mo nang tulungan ang iyong mga magulang. Okay, wag mo nang tulungan ang mga may sakit. Kasi in-offer mo para sa Diyos. Naalala niyo ba minsan, no? Kapag, yung bang, kung titingnan lang natin, no? Kapag nag-o-offer tayo sa misa, mga prutas, mga pagkain, supposedly ito ay, no, para sa mga may sakit o para sa mga may hirap. Pero lagi na mas inuuna natin yung pag-aalay, samantalang mayroong mas nangangailangang kumain. So alin doon, no, ang ating mas pahahalagahan? Sa sitwasyon natin ngayon, o mamaya, o ngayong araw na ito, kagabi nga lang sa social media, nagsulputan na lahat ng mga campaign materials, mga ads, maingay na simula ngayon, no? Sa mga kampanya,
mga pangako, mga gagawin nila. Pero kalimutan na naman natin, may batas, dapat magbayad tayo ng buwis. May batas, dapat maghulog tayo sa PhilHealth. Pero kapag nagkakasakit na, ay wala tayong pondo. Maraming mga may sakit ang dapat natulungan na, pero hindi madala-dala sa ospital. Kahit sasabihin na libre ang magkasakit, libre ang pumunta sa ospital. Pero walang facilities. Nasaan ang pera? Nasaan ang pondo? Parang hanggang doon lang tayo sa tagabantay na, oy, magbayad kayo. Bawal yan. Pag hindi kayo nagbayad, uulihin kayo. Pero pag nandyan na ang pondo, ay hindi natin to pwedeng galawin. Hindi natin to pwedeng ibigay sa mga may sakit. Hindi ko alam kung nakaranas na ba kayo na magkasakit, mangailangan ng gamot, kailangan dalhin sa ospital, at hindi ka na nagpapadala sa ospital kasi pagpasok mo pa lang, bayad na. Mukhang yayamanin kayo lahat dito, no? No, walang problema, no? Pag nagkasakit, punta sa St. Luke's, punta sa USC, walang problema. Pero napakaraming tao ang nangangailangan ng alalay. Nangangailangan ng tulong. Kaya nga ang mahal na Birhen nagpakita, no, kay Bernadette para ihatid ang mensahe na mga tao ay matuto muling makinig sa Diyos. Matuto muli na magmalasakit sa kapwa. Kaya hindi tayo pinababayaan ng Diyos. Kaya wag din natin pabayaan ang ating mga sarili at ang ating kapwa. Amen? Diyos ng hiwaga, nasa tabi ka namin at nalalaman mo kung ano ang bumabagabag sa amin. Kaysa ni Maria, ang ina ng iyong anak at aming ding ina, tumatawag kami sa iyo. Ang ating itutugon, Panginoon, umaasa kami sa iyo. Panginoon, umaasa kami sa iyo. Ang Santo Papa, mga obispo, mga pari, at mga relihiyoso, naway maging tapat sa kanilang pangako sa Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, umaasa kami sa iyo. Ang mga mananampalataya, naway palakasin ang kanilang pagtitiwala at pananalig sa iyong tulong at maging handa nawa silang sundin ang iyong kalooban. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, umaasa kami sa iyo. Ang mga pinahihirapan ng mga natatagong sakit, naway magpasan ng kanilang krus ng buong tapang, lalo na kung walang nakahandang dagling panlunas. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, umaasa kami sa iyo. Ang mga may sakit, naway makatagpo ng kagalingan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, umaasa kami sa iyo. Ang namayapa naming mga kaanak at mga kaibigan, naway tumanggap ng kanilang gantimpalang langit. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, umaasa kami sa iyo. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya, kasama din ang mga kahilingan ng mga nanonood sa online. Lahat ng mga misang pasasalamat, special na intensyon, agarang paggaling ng mga may sakit, at ang lahat ng mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen.
Manalangin kayo mga kabatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong pagkahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang iyong nagkatawang taong anak ay tumulong nawa sa aming ginagawa upang siya na iniluwal ni Maria nang di bumawas kundi lalo pang magpaganap sa pagkabirhen, ay magpagindapat na kalugdan mo ang aming paghahain sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, sapagkat siya ang Panginoong kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Bukod mong pinabalang maging ina ni Hesu Kristo, ang mahal na birheng nagpupuri at nagagalak sa iyo. Ikaw ang gumawa ng tanang dakilang bagay. Ikaw ang lumilingap sa lahat kailanman. Nilingap mo ang mahal na birhen bilang iyong abang alipin na iyong binigyan ng tungkuling kumalinga sa anak mong manunubos namin. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo.
Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo si Maria Malike na tinawag mo mula sa daigdig na ito. Nung siya'y binyagan, siya'y nakaisa ni Kristo sa pagkamatay. Ngayong siya'y pumanaw, naway makaisa siya ni Kristo sa pagkabuhay. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagabili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin na Diyos, bahayag natin ang lakas loob. Namin sumasalang ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawan namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ibang dulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Hesus Kristo.
Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsasalo namin sa banal na pakikinabang, ang iyong kagandahang loob ay aming inihiling upang ang pagpaparangal namin sa mahal na Birhen at pagtulad namin sa Kanya ay magpagindapat na aming paglingkuran ang pagganap sa kaloob mong kaligtasan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiluhod po ang lahat para sa prayer for the sick to Our Lady of Lourdes. O ever Immaculate Virgin, Mother of Mercy, Health of the sick, Refuge of sinners, Comforter of the afflicted, you know my wants, my troubles, my sufferings. Look with mercy on me. By appearing in the grotto of Lourdes, you were pleased to make it a privileged sanctuary, whence you dispense your favors, and already many sufferers have obtained the cure of their infirmities, both spiritual and corporal. I come, therefore, with complete confidence to implore your material intercession. Obtain, O loving Mother, the grant of my request. Through gratitude for your favors, I will endeavor to imitate your virtues, that I may one day share your glory. Amen. O Mary, conceived without sin, O Virgin of Lourdes, pray for us for healing, for aid, and for guidance. Saint Bernadette Saviros, pray for us. Please all stand. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ang banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Manalangin tayo. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa amin sa pamamagitan ng iyong apostol na si Santiago, mayroon bang may sakit sa inyo? Ipatawag niya ang mga pari ng simbahan upang ipanalangin siya at pahiran ng langis sa ngalan ng Panginoon at paghagalingin ng may sakit. Dahil sa panalangin may pananampalataya, ibabangon siya ng Panginoon at patatawarin kung siya'y nagkasala. Kami natitipon ngayon sa iyong ngalan. Dinggin mo po ang aming panalangin may pananampalataya. Alang-alang sa iyong dakilang pag-ibig, lingapin mo ang mga kapatid naming ito na may sakit. Sumaamin nawa ang kapayapaan at kaligayahan ng iyong kaharian ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Panginoong Jesus, kami iyong inililigtas sa pamamagitan ng iyong kamatayan at muling pagkabuhay. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, kami binibigyan mo ng pag-asa, bagong buhay at lakas bilang bunga ng iyong mga tiniis na pagdurusa. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, kami iyong ginagawang kahati sa iyong paghahain ng sarili sa Diyos Ama sa pamamagitan ng aming pagtanggap sa iyo. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa bisa nitong pagpapahid ng banal na langis at alang-alang sa pag-ibig at awa sa inyo ng Panginoon, tulungan nawa niya kayo sa pamamagitan ng biyaya ng Espiritu Santo. Tinubos kayo ng Panginoon mula sa kasalanan, gawaran nawa niya kayo ng kagalingan, lakas at kaligtasan. Ama namin, sumasalangit ka.
Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami pahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen.
Manalangin tayo. Panginoong Hesukristo, aming manunubos sa kapangyarihan ng Espiritu Santo, pagaanin mo ang mga tinitiis nitong aming kapatid na may sakit at sila'y iyong pagalingin. Alang-alang sa iyong pag-ibig at awa, patawarin mo ang kanilang mga kasalanan at pagkalooban mo sila ng ganap na kalusugan upang muli silang makabalik sa paglilingkod sa iyo, Panginoong nabubuhay at naghahari, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Magandang umaga po.